Okay, good afternoon. So meron naman tayo rito ang cylinder head, no? Ano naman ang itatopic ko? Ito, about naman tayo sa valve guide. Yan, dito. Yung pinagkakabitan mismo ng inyong valve seal. So, papakita ko lang, no? Yan. So, ito mismo, babaklasin natin yan. Gamit ko kayo ng long nose of pliers. Kung ano man yung saan kayo komportable, kung ano yung tools na meron kayo para matanggal tong valve seal. Yan. Sa Rider JFI po ito ha. Yan. Tatanggalin nyo yung valve seal. Tapos tatanggalin nyo yung guide ng spring. Ito. Yan. Tatanggalin nyo yan. Ito. Yung guide sa spring. Yan. Tapos makikita nyo na dyan yung valve guide. Ayun. So sa valve guide, ayan o. May nakikita kayong parang lock na pin. Ayun sa loob. Meron siyang pin. Tatanggalin nyo yan. So itutulak nyo lang yan. Itong example ko is for Rider JFI. Actually sira na to. Nagka-problema to due to overheat. Overheat ulit, no? So overheat ang naging problema nito. Nasira na yung valve guide niya parehas. Saka yung valve seal. Saka yung valve mismo sira. So yan. Papakita ko lang. So pag tinatanggal yan. O pag pinapalitan. Actually sa Rider JFI. Wala po tayong pamalit sa ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganun si Suzuki. So sa Rider JFI, problemado tayo. Pag yun ang nasira, yung valve guide na yan, bihira po kasing masira yan. So, pag nasira yan, tinignan ko na kasi yan sa catalog. Nagtanong na rin ako kay Renz at sa ibang mekaniko na kakilala ko. So, yun nga, mahirap palitan kasi nga maliit yung size niyan. Actually, sa catalog, meron siyang nakalagay separate, kumbaga ano siya hindi siya may separate. Ano siya, buo siya kasama yung cylinder head. So hindi siya mabibili ng ito lang yung valve guide lang. So, ayan yun no, yung pinaglalagyan nyo ng barbula. Yan, sa intake saka sa exhaust. Yan, yung maliit na yan. So, yung nasirang ito, papakita ko lang sa inyo yung halimbawa. Ayan, tinanggal ko na actually yung isa no. Yan, tinanggal ko na. Yan, natanggal ko na yung isa. So, ito yan. Yan. Ganito siya kaliit. Yan. Ganito siya kaliit. Ayan yung valve guide. So, paano natin nalamang sira? Ganito yan pag sira na. Tulad nitong nandito ngayon. Yan. Papakita ko sa inyo yung sira ha. So, sasalpakan natin ng barbula. Ito yung intake niya. Yan. So, pansin nyo, maalog. Ayan o. Malaki yung play. O, kahit isagad ko yan. Ayan o. Malaki yung play o. Ayan. Pag malaki na po yung play niyan, so, may tendency magkakaroon ka pa rin ng problema sa inyong makina or maglo-lose compression ka dahil dito. Ayan o. Or hindi natugma yung mixture ng hangin saka ng gasolina. Hindi mo na maitutugma yun. Kasi kahit anong tono mo, ayan, ito na. Dito na kayo nagkakaproblema. Kahit anong valve regrind mo rito, pag ito ang nasira, yung valve guide. Ayan. Ito ha, ayan, sira oh. Hold natin. Ayun oh. Uga. Pakita ko ha, malapitan. Ayan oh. Ayan. Ayun oh. Parang gumagalaw ng ngipin. Saka pag hinawakan mo yan dito, ayan. Hinawakan mo yan dito, dapat tutunog yan. O, ito wala na. Ayan oh. Ayan ha, nakahawak ako. Yan, wala. So, pakita ko yung buo. Ito yung sa J-Pro ko. Yung sa luma kong motor. Pakita ko sa inyo, ito yung J-Pro. Ayan. Ito yung J-Pro. Pag buo yan, pag tinakpan mo rito sa kabila, yun, may tunog na ganun. Dapat may parang plok. Yun oh, malakas pa, di ba? So, ibig sabihin, buo yung valve guide ko rito sa luma kong motor. So, yan, dapat malakas. So, dito, pakita ko lang. Yan. So, kung di na-check ng mekaniko nyo, patignan nyo, ha? O kung kayo mismo, marunong na kayo, mga nagdi-DIY, yan.
Malaking tulong to sa inyo. So, hawakan nyo rito, tanggalin nyo yung valve seal. Takpan nyo rito sa butas. Yan, sa valve guide. Isuksok nyo dito sa butas na to. Yan, sa kabila. Kung saan nyo suotan ng intake. Ganon din sa exhaust. Pagka hahatakin nyo, yan walang tunog. So, ibig sabihin, lusot na yung compression. Ayan dapat kasi masikip. Wala walang tunog. So, meaning, may problema na talaga tong valve guide. So, kitang-kita naman dito. Sa halimbawa ko, ayan umuug ang ngipin. Malakas na yung uga. So, ganoon din sa kabila nung nasira to. Sabay silang nasira. So, bibihirang masira to sa motor. Pero, pag nasira to, actually, sa Suzuki, bihirang masira yan eh. Sa Yamaha, alam ko madaling masira yung kanila. So, ito yan. So, tinanggal ko siya. Ayan. Ito yan. May clip yan dito. Dito. Yan. May clip yan dito sa... Dito, yan. Yung pagitan na yan, may clip yan. Ito yun, pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung clip. Dito yan, uy, nalaglag. Yan. So, ito siya. Yan. Nakasuot yan dito. Yan. Ayan, Yan. Diyan nakasuot yung clip na yan para hindi siya bumaon doon ng sagad. Katulad nito, ayan. Kita nyo? Yan. Kung nakikita, ayan, di ba may clip siya? O yung parang pin lock niya. May lock siya dun sa gilid para hindi dumausdos dun sa kabila. So, yan. Checkin nyo. Ang masaklap is nagtry akong maghanap ng kaparehas nito. Wala akong makita. Ito na actually, nabasag ko to kasi tinatanggal ko siya. Marupok na yung bakal. So, sa tagal na to. So, siguro mga 7 years na yung motor nito. O 6 years. So, saka nag-overheat to. Ayan, kita nyo naman yung metal. Yung valve guide parang marupok na yung bakal. So, yun. Di ko pa alam kung mayroong stock nito sa Suzuki. Kasi mahirap maghanap nitong valve guide ng Suzuki Rider J FI o Shooter FI o Rider J Crossover or any FI na similar sa ganitong design. Ayan. Mahirap siyang hanapin. So, tinignan ko yung sa J Pro. Ito yung sa J Pro mas mahaba. Ayan. So, kahit ipantay natin siya, ayan, malaki talaga yung sa J Pro. So, mas mahaba yung valve guide ng J Pro kumpara dito sa Rider JFI. Although, same ng kapal ng yung sa salpakan ng valve. Ayan, pasok siya. Ayun. Pasok naman siya. Parehas. Nga lang, magkaiba pa rin ang sukat niyan sa barbula. So, yung intake exhaust, magkaiba siguro yung haba niyan. Hindi natin sigurado kung parehas. So, wala kasi akong sample ng J Pro. Ito yung sa Rider GFI na sira. Yan. So, mas mainam kung magpapalit kayo nito, palitan nyo tong valve guide. Kung walang mabilan, no choice, bibili kayo ng bagong cylinder head. Kung kinakailangan bumili, kailangan talaga yan bumili. Kung makakahanap kayo ng second hand, mas maganda. Pero, sa ngayon, wala tayong magagawa. Kung nasira yung valve guide nyo, sabay nyo na rin yung intake exhaust na valve nyo. Sabay nyo na to. So, pinakita ko na example, pinakita ko na halimbawa. Then, kung sakasakali meron kayong pamalit na pyesa, ito yung bibili nyong tools. Ayan. Ito. Pakita lang natin na yan. Ito yung tools, pantanggal ng valve guide. So, kung hindi nyo alam gamitin, huwag nyo na muna subukan kasi baka kung risk-taker kayo, okay lang. Kung may pamalit kayong pyesa, paano kung wala? So, mas maganda patiran nyo na lang sa machine shop. Mas safe pa yon, di baling magbayad kayo. Kaysa naman madisgrasya nyo to, 4,200 kasi to or 4,600 to buo. Wala pa po yung laman loob. Yun ang based dun sa mga nag-canvas ako, no? Sa Suzuki. Nag-canvas tayo ng pyesa at medyo may kamahalan po talaga ang cylinder head. So, isang paalala lang na sa ganito is alaga sa langis. Pangalawa, magpa-periodic maintenance po kayo ng inyong mga motor. Hindi yung pag sinabing refresh or top overhaul, lilinisin lang ng konti, hindi na i-check yung mga sinabi ko, yung valve guide saka yung valve. So, checkin nyo po yan.
At the same time, hindi porket nagpalit kayo ng valve seal, okay na. Checkin nyo po yan parate. Kasi kahit may valve seal yan, pag yan ay may leak dun sa loob dito, may clearance na tong valve guide nyo, sorry, sad to say, magkakaproblema talaga kayo sa motorsiklo. Okay po, so ganun lang. Pag malaki na yung uga niya, sorry talaga. So yun nga, pinakita ko sa inyo yung sample, pag buo, pag hinatak nyo, dapat may tunog siya, yung katulad nung kanina pinakita ko. So, ganun yung buo. Okay, so ano lang po konting pangunawa lang at saka konting tip sa inyo. Mostly hindi lang sa Suzuki nangyayari to, sa ibang motor din. Mapa Yamaha, mapa Kawasaki, mapa Honda. Nangyayari yan kasi nga minsan yung mga pinagpapagawa natin hindi naman na-check. So, suggest nyo na checkin, tignan, then pakita nyo kung paano chinecheck. Kung hindi pa nila alam, turo nyo. So, share nyo yung knowledge, no? Yung nakita nyo. Kasi, hindi po biro pagka ang nasira sa inyo is yung valve, saka yung valve guide, lalo na sa Rider JFI 115 Shooter FI. Masakit sa bulsa to. Kasi nga, sad to say, wala talagang piyesang valve guide lang. Sa Rider J Carb, meron. May nabibili kaming ganito. Yan. Sa inyo, sa Rider JFI, wala. So, masaklap doon, bili kayo ng second hand or bili kayo ng bago. So, bilang mangyari yan, pero pag nagpalit kayo niyan, siguraduhin yung okay na rin yung inyong oil pump. So, na-vlog ko na rin yan dun nakaraan. Yung about sa oil pump. So, isa rin yan sa nakaka-affected dito. Kasi pag ito hindi nadaluyan ng langis, galing dun sa oil pump nyo, patay. Patay kang bata ka. Malaking gastos to. So, dito dumadalo yung langis niya. Ayun, oh. Pakita ko sa inyo. Zoom in natin. Ayan. May mga butas yan. So, yung mga butas na yan, hindi yan ordinaryong butas. Ayan, oh. Ayun, oh. Kita nyo sa loob? Ayun. May parang butas pa yan doon sa loob. So, dalo yan ng langis yan. Galing dito. At yung konektado rito sa stud bolt na yan, konektado yan doon sa makina. Sa block, papunta rin sa malapit sa oil pump. So dito dinidistribute papunta yung langis para mabasa tong cylinder head nyo, mabasa yung rocker arm, yung cams bearing, yung cams, saka yung valve spring, saka yung dito yung valve seal. So pag hindi kasi nabasa yon, magkakaroon ng friction, mag-overheat at the same time maglo-loose yung bakal. Lalaki yung allowance. So dapat kasi yan every seconds lubricated siya ng maayos. So yun lang po, konting tip at no cut po tayo pa nagba-vlog, no. So sa akin kung ano yung nalalaman ko, sinishare ko sa inyo. At eto nga na nakita ko nga etong luma na to. So binigay ko sa inyo halimbawa. At yun na nga masaklap pag nangyari yon tulad nito. Ayan. Yan. Masaklap na nangyari sa yan. Tinry kong buksan. So, para lang mapakita sa inyo yung problema nitong valve guide. Okay po. So, yun. Ganun lang mag-check. So, sana makatulong sa inyo to at sa mga nais magpagawa. Daily open po ako. Monday to Sunday. By schedule po tayo. Isang customer lang po ako. Isang araw. One day process. So, mapa makina, mapa wirings. Okay po. So, yun lang po. JGA Humble Works ulit. At sana nakatulong sa inyo tong vlog ko na ito. Maraming salamat po.